Pag-usapan natin tong isang napaka-importanting bagay patungkol kay Martin Romualdez. Let me start off by saying that if he wanted to run, to evade the investigation, and to show his guilt, he would have left the country months ago. Pagsimula pa lang nito lahat, sana umalis na siya. Far lesser beings in government have done the same, haven't they? Kung totoo man talaga na gustong umalis ni Martin Romualdez sa bansa, ginawa na niya. Nakalimutan niyo ba na maraming kaibigan yan? He is far more capable to escape, but he just doesn't want to. Why? Because he is hell-bent on proving his innocence. He has to clear his name. Kaya ngayon, gusto ko na pag-isipan natin ang isang napaka-importanteng bagay sa araw ng SONA. Unang-una, if he truly masterminded the whole flood control scandal, then dapat lumabas na sa investigasyon ang totoong mga taong kasabwat kuno niya, di ba? Yung totoong mga distrito at areas kung saan may mga flood control projects na hindi naman natatapos. Kung sino ang mga contractors that benefited from this. Aside sa mga contractors na totoong may kasalanan. Kasi kung may mastermind, may mga alipores, hindi ba? May mga tao at may mga distrito na makikita talaga kung saan ang totoong pagnanakaw sa gaban ng bayan. Pero sa totoo lang, ginagawan-gawan nila ng istorya si Martin Romualdez dahil siya ay isang prime political target. Easy kasi masyado ding mabait. Ayaw i-defend ang sarili niya kung hindi naman korte ang kaharap niya. Yan ang katotohanan. Sa totoo lang, napakasimple lang naman sana mag-imbestiga. Katulad din yan ng kakayahan nating mga Pilipino na i-check kung may mga unfinished ghost or infra projects sa distrito niya, sa 1st District of Leyte. Kung may makikita kayong ganyan, dapat ebidensya na yan na talaga namang may pagnanakaw na nangyari. Pero bakit kaya ganon? Wala namang ganon sa Tacloban City or sa buong distrito niya. Sa katotohanan, maraming ibang distrito sa buong Pilipinas na may ganyan. We should follow the money because that is where the evidence lies. Hindi sa mga panlilin lang sa mga Pilipino na kuno gusto niyang tumakbo papalayo. You know full well he can, but he doesn't want to. Because he is also one of the people who wants to clear his name and to show who truly is guilty. Yan na kasi ang hindi ko talaga gusto sa mga tao masyadong mabait. Kasi ganun kasi si former Speaker Romualdez. Masyadong mabait kahit na dedehado na siya. Kasi ang totoong mga may kasalanan, napakagaling magbintang. Napakagaling gumawa ng ingay para hindi sila mapansin. Napakadali kasing gawin siyang problema, gawin siyang suspect. Pero dapat ang ebidensya ang hinahanap ng Pilipino. Dapat ang katotohanan ang focus, hindi chismis. Because uulitin ko, if he wanted to run and escape, he would have done so months ago. And if totoo man na mastermind siya, di dapat malalaman na natin at makikita na natin kung sino-sino ang mga kasabwat niya. Kasi hindi naman kaya yung mag-isa. Di ba? Isip-isip. Ingat. Pasabtag yun ko nga mo tanaw naman kog mga Tagalog nga mga kanang rom-com diri sa Netflix. Pasabta sa ako nga dili magi ko mo tanaw ani ni Catherine Bernardo og ni James Reid, no? Labi na sa una sa ilang mga former kanang love team. Pero karon lagi kagikilig ko sa ilo. Gi-stop sa gyud nako kay gikilig kog maayo sa ilaha. Ngano gikilig kog maayo? Ing ani na nini nga kanang soft ka. Naglagot ko sa my dude. Dini maayo. Nailad ko. Nailad yun ko aning someone someday. Piste. Isapot ko. Pero ganahan ko ni Catherine diri kay iya yung gisumbag diretso si Valerie. Ganahan ko, it's very me. Channeling very me juday. Ana juday. Sumbaga juday. Kaptuluhan nung tato niya para maguba jud ang ilong. But anyway, naka-feel ko. Kilig sa ina. Be, anong pa nga ba? One foot ahead of the other. Alam mong minamanipulate ka pero andyan ka. Ikaw ang may problema. Bakit ganyan na ba talaga kasarap ang tite?
Be, hindi solusyon ng problema nyo ang sex ha. Kasi kahit ilang beses ka pa curin yan, be, hindi magbabago yan, gago yan. Minamanipulate ka. Kung hindi man sa tite, sa pera. O sa pagkukunwaring importante ka. Alam mo namang ginagago ka, hindi ka naman siguro bulag, di ba? Pero magbubulag-bulagan ka kasi feeling mo mababago pa. Mababago pa ng pag-ibig mo, ng pagsistay mo, ng pagiging martir mo. Hindi ka na niya nire-respeto. Respetuin mo yung sarili mo. Leave him. 1 foot ahead of the other and don't look back. Because a man who sees that you will stay despite the manipulation is never going to love you the way you deserve. He's going to use you for his advantage. Ikaw ang kawawa. Gusto mo yan? Ingat! I'll be honest. It's 1:34 and I can't sleep. It's been hard to sleep without Malcolm. But it's even harder because I finally have a dream that is big and it's scaring me. And I've never had this before. I actually really want to do a podcast. But getting an actual podcast that is worth my name, my time, and of course, what my audience deserves requires at least 1 million pesos. Sa mga nagsasabi na buhay ako sa maleta, sana po ba yung mga maletang yun? Pwede bang hingin ko na? Para ma-produce ko na ang podcast na deserve naman talaga ng audience ko. May producer na, pero kailangan ng pera para magawa ang podcast na yan. I cannot take money out of my savings for Tony. Alam niyo namang lahat single parent ako. Alam niyo naman ako ang breadwinner ng pamilya ko. And by pamilya, I mean Tony and I. So ano kaya ang gagawin ko? Ayun, sana all. Ay, lambot. Lalakanan lang lampos. Grabe ka talaga, madam!